Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina nga nasaksihan at narinig natin ang bagong single ni Karen na mismong pinerform niya po sa Itbulaga stage kanina. Isang napaka-fresh na Karen ang natunghayan natin at sobrang bumagi sa kanya ang kanyang kasuotan na kulay pink. Salamat sa Itbulaga dahil all-out support sila sa single ni Karen at in-enjoy din ito ng Itbulaga Studio kanina at nakita nga rin natin na present ang mga Karenatics na nakasuporta din kay Karen. Kaya naman mga Kadabarkad, suportahan natin ang song ni Karen Ice Trap. At kanina nga po mga Kadabarkads, meron tayong special guest dito sa Itbulaga. Walang iba kundi po si Dabarkads Raven Angeles. Kasama niya si Angela Muji para po mag-promote ng kanilang project na may pamagat na A Werewolf Boy. Primarily refers to a new Filipino fantasy romance film. So ito po ay nakaschedule para sa theater release on January 14, 2026. It is a remake po of the acclaimed 2012 South Korean film of the same name. So ito po pala yung dahilan mga Kadabarkads kung bakit hindi natin madalas nakikita si Raven every Friday dito po sa Itbulaga. Congratulations, Raven! Samantalang next topic naman tayo mga Kadabarkads, pag-usapan natin ang panibagong abangan dito po sa Itbulaga. Meron mga nagsasabi na new segment daw ito or bagong pakulo ng Itbulaga sa kanilang programa. Ito po yung parang hinuhulaan kung ilan taon ka na. At dapat daw po natin yung abangan, ayon po yan sa promotional video ng Itbulaga. So ano kaya itong bagong segment na to? Malalaman po yan natin mga Kadabarkads sa mga susunod na araw. At kahapon naman mga Kadabarkads, naganap na po ang story conference with the cast and production staff executive and director Michael V. Tobiera para po yan sa The Kingdom Magkabilang Mundo. So meron po mga bagong nadagdag mga Kadabarkads dito po sa The Kingdom Magkabilang Mundo. Andyan po si Raisa Sinon and syempre marami pa pong iba. At sa mga nagtatanong naman kung bakit wala dito si Bossing Vic Soto, dun po kasi sa first episode na The Kingdom na napanood natin noong nakaraang December, namatay po doon yung karakter nitong si Bossing Vic Soto. Kaya kung inyong mapapansin, wala po siya sa StoryCon kahapon. So parang ang gagawin po kasi mga Kadabarkads ng APT Entertainment, magiging parang teleserye siya na parang Batang Quiapo din mga Kadabarkads ang atake tapos dadagdagan po yan ng mga cast habang tumatagal. So ano kaya ang magiging takbo ng istorya ng mga Malaya, 'di ba? Yan po ang dapat nating tutukan. At mapapanood yan sa TV5. Samantalang kanina naman mga Kadabarkads, muli pong inanunsyo ni Bossing Vic Soto ang mangyayari po na announcement. Biggest announcement bukas, araw po yan ng Sabado. Ito daw ay first ever na mangyayari para po yan sa EV Lenten Special. So ano kaya yon? Yan yung dapat nating tutukan bukas. 11:25 pa lang, manood na tayo ng Itbulaga. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabarkads, ang tungkol naman dito sa isang clones na kung saan ay nakatakda pong umalis ng bansa. Ayon kasi dito sa binahagi po na post ni Jazara, boarding soon, glory to God. So parang kumuha po siya ng passport mga Kadabarkads at next niya nga po ang picture niya dito po sa photo booth na kung saan ay pinag-alala po ng marami. Bakit daw po piniplex ni Jazara yung mga info niya dito? So photobooth lang yon mga Kadabarkads. Kaya naman todo paliwanag po si Jazara. Sabi niya, chill lang po, ganito lang po yan. Photobooth po talaga siya sa DFA yan. Thank you for your concern. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabarkads, ang tungkol naman dito sa pakikipag-collab po ng GMA. Ang katanungan dito, iiwanan na nga ba ang ABS-CBN? Paano na ang showtime na to? Sabi dito, inalat at olats ang entry ng GMA Pictures at Star Cinema sa Metro Manila Film Festival 2025, tampok ang mga PBB housemates. Nasayang excellent track record ng GMA Pictures
sa dalawang magkasunod na taon sa entries na Green Bones 2024 at Firefly 2023. Kapansin-pansin din na gumawa sa ibang bakuran at distansyado ang magaling na manunulat na si Zig Dulay at bakit kaya. Hindi naging maganda ang sales at wala ni isang award ang nakuha ng GMA Pictures sa pakikipagsanib pwersa nito sa Star Cinema. Kaya ba humanap na ito ng bago ngunit dati na rin nilang partner sa telebisyon maging recently sa recording. Iiwan na ba nila ang ABS-CBN? Mga katanungang humihingi ng kasagutan. At nakipagsanib pwersa na nga ito sa Viva kamakailan at tuloy-tuloy na ang kanilang mga meeting para pagtibaying muli ang naputol na partnership. Iilan sa mga programa noon ng GMA na may tatak Viva ay ang mga hit serye at programang TGIS, Ana Karenina, Ikaw na Sana, Viva Spotlight, Mikey Dear, Mikey Over the Bakod, Village People, Mike Forever, Villa Quintana, Growing Up, Halik sa Apoy, Ganyan Kita Kamahal at marami pang iba. Mayroon din mga pelikula recently gaya ng Video City, Be Kind, Please Rewind at Playmate. Kaya wag na tayong magtaka someday baka co-prod na rin ang GMA at Viva sa noontime block at maging sa ibang prime time program. Naku, pag nangyari yun, ang kawawa dito mga Kadaber Cards ay ang it's showtime, 'di ba mga Kadaber Cards? So well, tingnan na lang natin ito. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol naman dito kay Jerome Ibardome. So isang star builder po ang merong bagong anunsyo para po yan sa magiging concert ni Jerome Ibardome by January 14, Wednesday 2026. Sabi nga dito sa RJ Bistro, Super Elvis Night is coming. Get ready to shake, rattle, and roll as we celebrate Elvis Presley 91st birthday in one unforgettable night of music, nostalgia, and non-stop entertainment. At kasama dito, si Jerome Ibardome. And speaking of Elvis Presley, mga Kadaber Cards, nagkaroon nga po ng proclamation live from the front lawn of Graceland. So nagbigay pugay din po sila sa birthday po ni Elvis Presley na nangyari po kahapon, January 8, 2026. So may pa-cake pa po sila dyan ang nakalagay Ify Elvis Presley, Epic Elvis Presley concert. So nagtipon-tipon sila mga Kadaber Cards at kung inyong mapapansin, sobrang daming sumugod, sobrang daming nakiisa po para yan sa proclamation live ni Elvis Presley. So ginugunita pa rin po nila ang kaarawan ni Elvis Presley kahit na ito ay wala na po sa mundo. So ganyan po kasikat mga Kadaber Cards si Elvis Presley all over the world, hindi lang po dito sa ating bansa maging sa iba't ibang panig po ng ating mundo. And I'm sure pag napanood po ito ni Jerome Ibardome, itong proclamation na to na kung saan ang dami po pala talagang humahanga at umiidolo dito kay Elvis Presley. Kaya narapat din po na si Jerome ay ma-recognize, 'di ba, dito po sa ating bansa. So paano mga Kadaber Cards? Hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta.